Alright, for today we're going to climb Mount Kapigpilatan sa San Narciso, Zambales. Ito yung jump up niya basically sa court. Um, dito yung coordinator. Basically, this is a joiners from Facebook. Galaislight.ph. Basically, doon kami sa kanya. Dito kami nag-book basically or nag-joiners. But yeah, konting briefing dito regarding sa mundo kung what if yung mga whatnot and stuff like that, yung mga typical head count. May pinilapan din dito na I don't know kung ano man yung pinilapan, parang nalimutan ko na, basta may papinapilirman, parang kalimutan ko na. Basta may pipila pa kay papel yan before they start ang event. Parang disclaimer, kasundo na wherever. So, ayun, ito yung dalawa, yung may hawak ng papel, tsaka yung isa naka-orange. Sila yung aming tour guide na hindi nyo sila makikita sa video. Hindi ko lang sa sila napunta. Yep, the trek will start in around 3:30 siguro. Alright, so start ng trek siguro mga around 3 o'clock or 3:30. Ito yung papaakyat pa lang, medyo patag pa yung daan dito. Required to have your own flashlight. Hindi naman flashlight, yung phone will do, pero iba pa rin kung may flashlight ka talaga. Not necessarily na pang hiking, pero at least flashlight. Kung phone, baka madrain yung phone nyo kung wala yung power bank. Hindi ka makapag-selfie kasi selfie is life usually sa mga nagbubundok tsaka video. But headlamp or flashlight is a must. Pag ganitong oras kayo aakyat, usually madaling araw naman to eh. So you're gonna have to make sure you have your own flashlight or headlamp, other than your phone. Basically, it's a must. Yun, basically yung Kapigpilatan nag-open lang siya ng I think July or June, not so sure, pero bago lang siya. Makikita mo talaga na medyo bago pa yung bundok kasi wala pa masyadong basura at saka sobrang ganda pa ng lugar. Basura wise wala talaga, usually mga napupunta akong bundok sobrang daming basura. Sana ma-maintain nila, tsaka wala pa mga kubo ng mga nagtitinda ng mga kung ano-ano. Maganda rito kasi yung mga nagtitinda may dala lang silang cooler, basically mostly tubig lang naman yung binebenta nila. Sana ganito na lang ma-maintain nila na ganun yung bundok. So ayun, basically lakad-lakad lang tapos konting pahinga since we're waiting sa ibang mga kasama rin naman. Medyo may aberya na konti pero medyo okay naman. Sa umpisa ng trek wala naman nang naging problema. Medyo basic at banayad naman yung tadaanan dito. Wala naman masyadong struggle, hindi naman siya ganun ka-assault. To be honest, medyo sobrang swabe lang niya. Wala talagang problema sa dadaanan. Highly recommend ito sa akin sa mga newbie. Wala kang magiging problema dito. Sa akin sa side ko sa nagbubundok. Recommend ko siya sa mga newbie. Yun lang. Tsaka shoutout nga pala sa organizer namin na si Miss Alin Magtuli. Sobrang cool niya, sobrang isa siya sa mga the best na organizer na nakasalamu ako sa bundok history. Sobrang maalaga sa mga kasama niya. Tsaka nasa huli siya, hindi siya nauuna. May pakialam siya basically sa mga tinutur niya. You can search yung group sa Facebook niya. Basically may page siya, galaislight.ph. Hanapin niyo na lang siya. Yun lang. Marami siyang tsaka mura, sobrang mura ng tour niya. Promise, hindi kayo magsisisi. Alright, so ito yung unang batis na madadaanan niya. Dalawa ata na ganito yung nadaanan namin. Usually, siguro mga mga past 4 o'clock na siguro yung morning. Siguro more than an hour or an hour na siguro yung trek namin, yung madaanan namin. Depende sa pacing niya na lang din siguro. Pero sobrang chill lang ito. Malamig yung tubig.
Sobrang sarap. Time check. Sakto mga alas 6 sabi na tayo sa ano. Malapit na lang ba yan? Oo. Hindi sa tukto yun, no? May isang oras pa. Bukas na lang tayo umuwi. So ayun na nga. So I think mga 5:45 na siguro to or 6 o'clock in the morning. May kita mo na yung ganda ng lugar pag lumabas na yung araw kasi sobrang chill ng vibe. Tsaka parang kahit saan ka lumingon, sobrang ganda niya. Wala ka magiging walang tapon sa lugar. Promise. Putik ahos, no? Times 2. Ito yung picture pro. Wala kayong maririnig sa video na to kundi wow, sobrang ganda, ang angas, sobrang wala lang. Parang di ba? Sobrang angas. Hindi mo alam na may ganito palang lugar sa Philippines na ganito ka-chill ng lugar. Siguro mga past 6 na siguro to. Hindi ko na alam. Hindi ko na tinitingnan yung oras kasi sobrang na-amaze lang ako sa ganda ng lugar. Lalo na pasikat yung araw. Sobrang ganda niya. Parang portrait. Sobrang OA ko pero pag nandun ka talaga sa lugar as in actually lahat naman nagandahan. Lalo na kung first time mo makakapunta rito. Especially itong mga damo na to na may white sa ibabaw. Sobrang ganda niyang tignan. Lalo na kung basta. Ang hirap lang i-describe. Nakakainis. Sobrang wala lang. Ganda. To see is to believe na lang siguro. Kaya wag sana siyang masyadong masira kung marami na masyadong pumupunta. Sana ma-maintain yung ganito ng ganda ng lugar. At saka lalo yung basura. Hopefully sana lahat ng tao pupunta rito may discipline para hindi masira yung lugar. Yun lang naman. So actually at this point kanya-kanya naman na kami lang. Ang lahat medyo ahead lang kami ng konti. Kasi yung iba nandun sa selfie na ng time na to. Pero itong part na to, like holy crap. Look at the view. Napaka-breathtaking. Hindi siya ma-describe lang sa video na to kasi basta iba pa rin pag nakita mo. Lalo na sa umaga. Kasi pag tanghali na, medyo mainit na yung araw. Parang hindi mo rin siya masyadong mapapansin. Sobrang init. Pero morning wise, promise, doon mo ma-appreciate yung ganda ng lugar. Sobrang ganda niya. Walang halong biro to. I mean, sobrang true. Alright, this is the part na medyo nag-regroup kami pahinga kumain saglit. Tapos meron kasi ditong parang bird's nest, pwede ka magpa-picture dun sa side na yan. But anyhow, after mag-rest, they continue agad ng lakad. I think bago mag 7 o'clock na to ng umaga. But this part, siguro ito yung one of the highlight ng lugar siguro for me. Kasi ito yung parang perfect ano ba? Hindi ko alam, basta hindi ko alam kung anong word. Perfect view siguro or scenery. Perfect scene ng lugar na ito. Lalo yung sinasabi ko na yung white grass. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Bumit yung ganun kung anong tawag dyan. But look at this view. I mean, look at that view. Slow mo na video. Tingnan nyo. Anyway, sobrang ganda niya talaga, promise. Itong part na to. Pwede kang mag-prenup dito or what, or something, or kung ano man, kung may OOTD ka, kung may bago kong extra outfit. Ito yung perfect spot siguro para pictorial ka. Sobrang ganda, magtatatakbo ka dyan, tapos mag-slow mo ka. Sobrang panalo tong part na to ng lugar, promise.
Alright, siguro from here, mga isang oras na siguro, 45 minutes, depende, 45 minutes or depende sa pacing niya kasi kami, mas marami kaming stop kasi na-amaze kami sa lugar. Iba nagpipicture or waiting sa asama pero mas maraming time to stop, to appreciate yung beauty ng lugar, yung ganda, as in, ewan ko, sobrang chillax ng vibe. Ng place sa umaga sobrang ganda niya sa umaga, promise. May iyak ka na lang. Hindi lang ako naiyak diyan kasi ako yung kumukuha ng video pero umiyak ako, dalawang mata. Sobrang ganda niya, ma-appreciate mo talaga yung nature tsaka yung creation ni God. Yan, in-span ko lang sa gilid kasi ito yung view, bird's eye view, POV ng pag nandun ka sa part na yan. Ganda niya sobra, promise. Paulit-ulit ako pero wala, yun lang talaga yung madi-describe ko, sobrang ganda niya. Hindi pa rin naka-ready. Ayan, medyo malapit na kami sa taas. Shoutout nga pala sa isa naming tour guide na mas piniling mauna sa amin para magbenta ng mineral water sa taas. Actually, kaya naman siya i-DIY kahit walang tour guide kasi may mga trails hindi ka naman maliligaw pagka nandun ka na. Tsaka may parang ewan ko, parang hindi mo na need siguro din ng tour guide dito kasi hindi ka maliligaw, promise. Yung trail, perfectly done yung trail niya, promise. So ayun na nga, after ng mga 2 to 3 hours, hindi na ako sure, hindi ko na na-track yung oras. Narating na namin yung summit or yung peak niya. Madaming tao nung umakyat na kami. Hindi naman sa ganun kadami. Basically, makapag-antay ka naman to take your turn sa pagpipicture dun sa signage ng peak ng bundok. Maganda rin yung view sa taas. Makikita mo rin kung ano yung makikita mo along the trail. So yeah, waiting turn lang kami dito mag-pick sa signage. Hindi ko na na-video yung picture namin but I'll give you the what do you call this, B-roll, sorry. B-roll, here we go. So ayun na nga, roughly siguro inaabot ng mga 3 to 4 hours yung trek namin. 3 hours siguro. Hindi ko na na-track yung time. But itong video na to is going to the falls. Hindi ko na biniduan sa falls kasi parang typical naman yung itsura ng falls. Pero malinis yung tubig, crystal clear naman yung tubig niya. Ang dami rin tao so hindi ko na rin na-videoan. Hindi rin ako nakapagpalipad ng drone dun. Parang
mahirap na rin. Well, anyways, maganda, sobrang ganda nung bundok, yung kapigpiglatan. Worth it to visit, to dive in, to experience it, lalo na sa mga newbie. Yeah, that's pretty much it. Thank you for watching, and until next adventure, peace out. Bye bye.